Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Manny Pacquiao, kulang pa rin ang timbang. Isang araw bago ang official weigh-in. Si Joshua Clottey, sobra naman. Bukod sa laban, Pacman, nag-i-ensayo rin para sa concert. Mga Pinoy, kanya-kanya ng pusta, inaabangang bakbakan. Tatamaan kaya ng rotating brownout? Init ng El Nino, naibsan ng muling umulan. Exclusive, 4 na boss, nagkarambola sa EDSA Makati. Siyam, sugatan, kabilang ang isang batang tumilapon. Exclusive pa rin. Eskwelahan naman sa Bulacan na sa pilitan umano naniningil ng graduation fee, inireklamo. Hollywood star Denzel Washington, tagahanga rin daw ni Manny Pacquiao. Very humble man. Very humble. Mga tinaguri ang sexiest women of the decade, nagpatalbugan sa pagrampa. At Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo, inanunsyo sa Bulaga na magkakaanak na sila. Ito po. May picture! Ito po ang unang litrato ng aming baby. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, dalawang tulog na lang, masasaksihan na natin ang pakikipagtuos ni Manny Pacquiao kay Joshua Clottey. Kanina, idinaos na ang huling ensayo ni Pacman para sa kanilang bakbakan. Pero bukod po sa preparasyon para sa laban, may isa pang pinaghahandaan ang pound for pound king. Sa maniwala kayo't sa hindi, ang pagkanta niya po sa concert matapos ang laban. Ang bakbakan di event ay mapapanood sa linggo dito sa GMA. Mapapakinggan ng live at eksklusibo sa lahat ng impila ng radyo ng GMA at RGMA. Mula sa Dallas, Texas, nakatutok si Lala Roque. Puno ang schedule ni Manny Pacquiao buong araw ngayon, pero tila wala itong kapaguran. Nag-jogging si Manny sa Mustang Panther Stadium nung umaga. Nagpaunlak pa sa kanyang mga nag-aantay na tagahanga. Pagdating ng hapon, nag-ensayo ulit sila ni Coach Freddie Roach sa Convention Center ng Gaylord Texan Resort and Convention Center. At tila ayaw masayang ang bawat sandali. Nagsistretching si Manny habang kinakapanayam ni Arnold Clavio sa unang hirit. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan ko. Sana panoorin ko 2 days to go. Pero kung akala nyo tapos na ang ensayo, may mas matindi pa siyang pinaghahandaan. Pumirit. Kumembot. At nagpasaya si Manny sa ilang mga taga-media at fans na nasa hotel. Nag-practice kasi siya para sa party na gagawin pagkatapos ng laban nila ni Clottey. Kasama ni Manny ang MP Band na pinumumunuan ng composer na si Lito Camo. Yung mga kanta niya, maraming bago eh. May mga bago siyang duet. Siyempre, nag-click yung Sometimes When We Dance. So, nag-isip na naman kami na ibang duet. And then, mga more Pinoy rocks. At kung akala nyo ay simpleng kantahan ito, nagkakamali kayo. Dahil si Manny kumuha pa ng voice coach. Todo bantay ang kanyang coach nung 1 taon pa raw niya tinututukan ang boses ng pambansang kamao. I'm satisfied for as much work as he's done, but I know he's excited, and with that excitement, the adrenaline, he's always great. At sa gitna ng kanilang practice, nakijamming pa ang Team Clottey. Si Manny naman ay nananabik na rin sa kanyang concert. Gaganapin ang after-party party sa Road Club sa Rangers Ballpark, Arlington, Texas. At sa kauna-una ang pagkakataon, nag-concert ang pambansang kamao sa YBUI sa susunod na linggo. Mula rito
Kinakabahan daw ang mga anak ni Pacman para sa kanyang nalalapit na laban. Puspusan ang kanilang dasal para muling magtagumpay ang kanilang Daddy Manny. Nakatutok si Susan Enriquez. Sa kanilang murang gulang, laro at pag-aaral ang kadalasang ginagawa ng tatlong anak ni Manny na sina Jemuel, Michael at Princess. Pero sa tuwing may laban ng kanilang daddy, ramdam din ng mga anak ang pagdadaanan ng ama. Si Princess na 3 taong gulang nagpaabot na ng mensahe sa ama sa nalalapit nitong laban kay Joshua Cloty sa darating na linggo. Good luck to you, bye. And love you. I love you. I miss you. Proud pang nagkwento si Princess sa mga magulang na hindi nila kasama sa ngayon. Mami, di ako mag-cry. I'm the good girl. Yes. Sina Michael at Jemuel tiwalang tatalunin ng kanilang daddy si Joshua Cloty. Knockout sa black eye. I love you, Daddy. Good luck. Kwento ni Yaya Aimee, hindi man masabi ni Jemuel ang nararamdaman, labis daw ang pag-aalala nito kapag may laban ng ama. Sinasabi niya, sana Ate Aimee manalo si Daddy, no? Sana manalo siya sa labang ito at hindi siya masyadong mabugbog. At kung may Team Pacquiao na kasama si Pacman sa Amerika, naka-t-shirt na may tatak na Pacman naman ang mga nasa bahay ng mga Pacquiao dito sa Biñan, Laguna. Sobrang nervyos po. Nag-uumpisa yung kaba namin. Mula sa Biñan, Laguna, Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Tatlong planta po ng kuryente ang nasira kanina kaya nagka-brownout na naman sa Metro Manila at ilang mga lalawigan. Ang hiling po ng maraming Pilipino ngayon, huwag naman sana mawala ng kuryente sa darating na linggo. Ang araw ng laban ni Manny Pacquiao. Nakatutok si Bernadette Reyes. Apektado na naman ang rotating brownout kanina ang ilang bahagi ng Metro Manila, pati na ang ilang lugar sa Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal. Ang rotating brownout ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nag-emergency shutdown ng Malaya Plant at nagka-technical problem ang Santa Rita Plant. Ang Magat Hydroelectric Power Plant pansamantalang tumigil din. Ang mga plantang ito ay kabilang sa nagsusupply ng kuryente sa buong Luzon. Kaya ang Meralco, pinagkasya na lang daw ang kuryenteng hatid ng mga tumatakbong planta. Ito namang ginagawa natin para ma-ensure na dun sa mga ibang lugar hindi naman maantala yung serbisyo. Sa March 14, araw ng linggo, siguradong tututukan ng mga Pilipino ang laban ng Pacquiao at Cloty. Kaya naman umaasa ang sambayanan sa walang patid na supply ng kuryente. Napakyaw ako. Paano sir kung biglang mag-brownout? Ayan problema nila. Ay gulo yan. Maraming magwawala ng taon. Sana wag mag-drown out para tuloy-tuloy para matapos ang laban ni Pacquiao. Sabi ng Meralco, ang nagdidistribute ng kuryente sa malaking bahagi ng Luzon, may ang brownout sa linggo kung sapat ang supply ng kuryente sa kanila ng mga power generator. As long as there is sufficient and adequate supply that will be coming from the power generators, as long as that is adequate, we would like to assure all our customers na ang Meralco ay makakapagbigay at makakapag-distribute ng electricity in our franchise area. We'll do our best, yeah. Pagka hindi natin napanood si Manny Pacquiao, malaking disgrasya yan. Yan na talaga ang hindi, that is a national catastrophe. Tinatayang aabot sa 440 megawatts ang kulang na supply sa Luzon ngayong araw. Nakaranas din ng bahagyang brownout ang Visayas. Pero nananatiling mahaba ang brownout sa Mindanao na may kakulangang 650 megawatts na supply ngayong araw. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Mas matindi ang problema sa kuryente sa Mindanao. Pinangangambahang pang tumagal hanggang eleksyon ang krisis doon. Nakatutok si Julius Segovia. Halos 7 na oras na ang brownout sa South Cotabato, kaya dismayado na ang mga negosyante roon. Nadidiskaril kasi ang operasyon ng kanilang negosyo. Nasa state of calamity na ang buong Mindanao, pero di pa rin masagot ng DOE kung paano maibabalik sa normal ang supply ng kuryente roon. Ang pagseta pa nga lang daw ng modular generator sets na isa sa mga opsyon ng gobyerno, kakaina ng mahabang oras. Kaya sa araw ng eleksyon, malamang mawalan din ng kuryente ang malaking bahagi ng Mindanao. To be safe, maybe 2 months to 3 months, no? At most 4 months. If we go full blast, accelerate the leasing of these modular gensets now. Noong 2004 elections, sa Mindanao ang sinasabing nagkaroon ng malawakang dayaan. At kung kailan matatapos ang problema sa brownout sa Mindanao, di masagot ng kalihim. The only thing that's certain is we will do our best
and try to solve it this soonest possible time. Makikipagpulong pa si Reyes kay Executive Secretary Leandro Mendoza kaugnay sa State of Calamity Declaration sa Mindanao. Ang malinaw lang daw sa ngayon, may kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan doon na gamitin ang 5% ng kanilang calamity fund para tugunan ang power crisis. Bagay na kinatatakutan ng isang grupo ng mga negosyante. It's up to the local governments to use it properly or not. Pero alam mo, everybody's running for election, so may malaking temptation na gamitin yung pondo. Ang palasyo naman, narawagan sa lahat na magtipid sa gitna ng power crisis. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Dahil umano sa pag-uunahang makakuha ng pasero, 4 na pusang nagkarambola sa EDSA sa Makati kaninang umaga. Kabilang sa mga sugatan ay isang bata na tumama sa basag na windshield ng bus. Si John Consulta, Naka-Alerto 24 Eksklusibo. Kuha ito ng isa sa mga pasahero ng isa sa 4 na bus. Ilang segundo matapos ang karambola sa panunukan ng EDSA at Arnaiz Avenue sa Makati. Rush hour, mag-aalas 8 kaninang umaga. Sugatang bumaba ang ilang pasahero, kanya-kanyang hingi ng saklolo. Ang iba, naisakay sa ambulansya na agad dinala sa ospital. Wasak ang unahan at huli ang bahagi ng mga naaksidenteng bus, lalo na ang mga nasandwich sa karambola. Nagkalat naman ang mga bubog at debris sa kalsada. Nagkabuhol-buhol din ang trapiko sa southbound lane ng EDSA. Kwento ng driver ng bus na nasa unahan ng aksidente. Bigla raw huminto ang bus na kanyang sinusundan. At anong gagawin kung ilag doon? Hindi na kinaya ng preno? Kasi malakas yung impact sa likod. 2 bus na sa likod nung sumalpak sa akin. Pero ayon sa mga otoridad, ang pag-uunahan daw ng 2 sa mga naaksidenteng bus ang siyang naging ugat ng karambola. Bagay na pinatunayan ng ilang mga nadamay na driver. Nagigit-gitan yung 2. Yung Centros, nag-uuna, nagigit-gitan. Pag preno nito, nasabit to ng isang Centros. Pagkasabit ng Centros, sumabit na rin yung joycell. Kasunod yung pagpreno nila, pagtigil nila. Yung impact, nagkaroon ng chain reaction. Karerahan sila para makauna sa isang bus stop para makuha niya yung pasahero. Karamihan sa mga biktima, sa ulo, bibig at paa ang tama. Na-examine at na-x-ray na sila, pero pinapabalik pa rin para sa karagdagang eksaminasyon para matukoy kung may internal head injuries. Sobrang grabing laking abala nito kasi papasok dapat ako ng trabaho ngayon. Yung kikitain ko sa linggong yun, saan ko kukunin? Yung pangkakain ko sa araw-araw. Trauma naman ang inabot ng 5 taong gulang na batang lalaki na ito matapos tumilapon papunta sa harapan ng windshield ng sinasakyang bus. Tumilapon po siya sa may anang salamin. Kaya siya puro bubog. Sa harapan, opo. Nangako ang bus companies na kanilang sasagutin ang mga gastusin ng mga nasaktan. Pwede natin silang kasuhan ng reckless imprudence resulting in multiple damage to property and multiple physical injuries. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Inold up na mga armadong lalaki ang isang internet shop sa Mandaluyong. Tinutugis na ng mga pulis sa mga sospek. Nakitang-kita sa CCTV camera ng establishmento. Si Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Kitang-kita sa kuwang ito ng CCTV camera kung paano nanloob ang isang grupo ng mga lalaki sa isang internet cafe sa Mandaluyong. Sa una, animoy nagmamatsyag muna ang mga suspect sa labas ng pinto. Malaon, pumasok na sila sa loob. Makikita dito yung 3 hold-upper na isa-isang pumasok at kitang-kita nga dito kung paano nag-announce ng hold-up. Agad namang umaksyon ang Mandaluyong PNP kaugnay ng kaso. Nagkukonta kami ng follow-up operation para mahuli sila. Panawagan ng mga otoridad sa publiko. Ako'y nananawagan na rin sa mga nanonood na kung sino man ang nakakakilala sa mga taong ito ay tumawag dito sa aming tanggapan para ipagbigay alam ang kinaroroonan nila sa telephone number 571-604. Mas makakabuti rin daw kung sisikapin ng mga may-ari ng mga establishmento na magkaroon ng CCTV camera para malabanan ang krimen. Oscar Oida, Naka-Alerto 24. Isang paaralan sa Baliwag sa Bulacan ang inirereklamo dahil sa umano'y sapilitang paniningil ng graduation fee. Itinimbrito sa amin ng mga magulang nang mapanood dito sa 24 Oras ang pagbabawal ng Department of Education sa paniningil ng ganito. Nakatutok si JP Soriano, exclusive. Nagsumbong sa GMA News sa mga magulang dito sa Barangay Tangos, Baliwag, Bulacan.
Sa pilitan daw na naniningil ng 400 pesos na graduation fee ang pamunuan ng Jacinto Ponce Elementary School. Mabigat na raw ang halagang ito sa kanila. Ang bunso ni Nanay Melissa, gagraduate sa March 30. Yun po kasi sabi nila pagka hindi daw po nakabayad, hindi daw makakagraduate. Si Nanay Marie naman, nag-down na raw ng 300 pesos para sa anak na gagraduate. Pero nang mapanood sa 24 oras ang pagbabawal ng DepEd sa paniningil ng graduation fee, agad siya nagsumbong sa GMA News Text Balita. Kung po malapit na rin graduation, wala na rin kaming magawa, ganun. E di magbayad na lang kung may babayad. Mabayaran ng paunti-unti. Bukod sa 400 pesos na graduation fee, naniningil din ang eskwela ng certificate fee para sa mabibigyan ng special award. Noong nakaraang Pasko, lantaran daw ang paghihingi ng pamasko ng prinsipal. Pinamigay nila sa bawat bata, bawat estudyante. Nanghihingi daw po sila ng aginaldo. Pinuntahan ng GMA News ang Jacinto Ponce Elementary School. Inamin ng officer in charge ang paniningil ng graduation fee. Pero yung 200 pesos daw ay voluntaryo ng ilang magulang. Dumaan din daw ito sa konsultasyon. Ang 400 pesos gagamitin daw para sa toga, renta ng mga silya, speaker at litrato. Nasa pangangalaga raw ng isa nilang guro ang pera. Yun po, nanggaling talaga sa kanila. Hindi naman namin sinabi na sila ay siningil automatically ng gano'n. Dumating lang, nag-arise lang sa ganong amount nang sabihin nila yung mga gusto pa nila doon sa graduation. Inamin ng paaralan na may bayad nga ang certificates at nagbigay nga sila ng sulat ng pamamasko. Pero para naman daw ito sa pagpapaayos ng paaralan. Sa DepEd Order No. 30 na inilabas kamakailan, bawal ang paniningil ng graduation fee at kung maniningil man ay dapat sa napagkasunduan ng magulang at minimal lang. Sinabi rin ng DepEd na mag-uniform na lang imbes na toga para menos gastos at hindi raw dapat teacher ang naghahawak ng pera. Naiparating na sa DepEd Main Office ang reklamo ng mga magulang dito sa Jacinto Ponce Elementary School. Aaksyon na naman doon kaagad ng DepEd. Paalala ng DepEd sa mga magulang, bawal ang paniningil ng graduation fee sa latang papublikong paaralan. Mula rito sa Baliwag, Bulacan, JP Soriano. Nakatutok, 24 oras. Pinagigting ng Metro Manila Development Authority ang paghuhuli sa mga tinatawag na mga smoke belcher o yung pong mga sasakyan na nagbubuga ng maitim na usok. Mismong si Chairman Oscar Inocentes ang nanguna sa panghuhuli kahapon. Nakatutok si Cesar Apolinario. Mahina ang takbo ng jeep na ito habang papalapit sa mga taga-MMDA kaya hindi halata na nagbubuga ng maitim na usok. Pero inutusan ng driver na apakan ng gas. Maya-maya pa nagbuga ang tambutso ng sobra-sobrang itim na usok. Pumalo sa 3.23K ang reading ng smoke density test machine. Bagsak dahil 2.5K ang pasadong reading sa mga sasakyan para masabing pumasa ito sa roadworthiness at environmental compliance. Tambutso naman ng jeep na ito ang ininspeksyon. 5.98K ang reading. Bagsak din kaya gaya ng naunang sasakyan, kinumpiska ang plaka ng jeep. Ayusin nila yan, sasakyan nila para makalbas ulit. Ininspeksyon din ang mga bus at iba pang sasakyan pero wala namang nahuli. Pasado ang mga ito. Sa unang offense, 1,000 piso ang multa. 3,000 piso naman sa pangalawang offense at 5,000 piso sa pangatlo. Kailangan nilang ayusin na ang sasakyan para makuha ang plaka at mapayagang makapagbiyahe muli. Wala raw sasantuhin ng ahensya dahil kahit mga sasakyan ng gobyerno o ng kahit sinong politiko basta nagbubuga ng maitim na usok, pagmumultahin. Para magkaroon tayo ng cleaner and greener Metro Manila. Kasi in preparation for the official launching of Metro Green. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Dumami ang mga tinamaan ng diarrhea sa lalawigan ng Ifugao. Ang mga health worker doon, inalerto na para hindi na madagdagan pa ang mga nabibiktima. Nakatutok si Ian Cruz, exclusive. Ang 1 taong gulang na si Baby Justin, ang pinakahuling na-admit sa Ifugao General Hospital dahil sa diarrhea. Yung first, sir, sumuka siya. Tapos, natutulog naman. Tapos, mga alas 9 ng gabi, magdudumi na siya. May diarrhea rin ang 2 taong gulang na si Sydney. Yung dating iniinom niya kasi, boiled. Siyempre, yun ang akala kong causes ng diarrhea. Ngayong buwan, 47 na ang na-admit na diarrhea case sa ospital. Karamihan, edad 12 anyos pababa. Marami pa raw ang tinamaan ng sakit, pero sa bahay na lang nagpagaling. Ayon sa Provincial Health Office, wala pang diarrhea outbreak, pero kapansin-pansin daw talaga
ang sobrang taas ng kaso ngayon kumpara sa parehong panahon noong 2009. Kapag summer, uso naman daw talaga ang diarrhea. Pag mainit kasi, mabilis mapanis ang pagkain. Isa ring pwedeng panggalingan ng sakit kung kontaminado ang tubig. Hirap sa tubig ang mga taga rito dahil halos sinuyunan ng El Nino ang mga natural na pinagkukunan ng tubig. Ngayon na kulang ang tubig, El Nino, people have to tend to do something for their survival. So mag-iimbak tayo ng tubig, we'll have to go to look for water. Unfortunately, in the process, yung pag-iimbak mo, yung water source, medyo contaminated. Inalerto na ng mga otoridad ang lahat ng rural health units para di na dumami pa ang kaso ng diarrhea. Pati ang mga rural sanitary inspector, pinaikot na sa buong probinsya para alamin kung maayos pa ang mga pinagkukunan ng tubig. Dapat daw kasing malinisan ang mga water source. Pwede rin lagyan ng chlorine ng tubig para patayin ang mga mikrobyo. Mula rito sa Ifugao, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Limamputsyam na araw bago mag-eleksyon 2010, pagsugpo sa kahirapan ang isinusulong ni Jejo Marbinay. Yan ay kapag nanalo siya sa pagka-vice presidente. Isa po yan sa mga payag ni Binay nang humarap siya sa Ikaw Na Ba? The Vice Presidential Interview ng lahat ng super radyo sa buong Pilipinas. Sinagot din niya ang tanong tungkol sa political dynasty. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang tinatanong sa akin, ang mga tinanong sa akin, yan ang ako'y magkandidatong mayor. Ang karanasan at kakayahan bilang 6th-term mayor ng Makati, ang alas daw ni Jejo Marbinay sa pagtakbong vice-presidente. Sa pagharap niya kay Mike Enriquez sa Ikaw Na Ba? The Vice Presidential Interviews ng Super Radio DZBB, inamin ni Binay na inalok siya ni Senador Nonoy Aquino na maging bahagi ng senatorial slate ng Liberal Party. Pero tumanggi raw siya. Sa palagay ko, mas malaki ang magagawa ko para sa bansa kung ako ay nandun sa Executive Department. Nikuli niya yung paggawa ng batas eh. Tatahan din ni Binay si dating Pangulong Joseph Estrada at gate niya, sila raw ang tunay na oposisyon. Marami raw ang mga nagkukunwaring oposisyon, tulad na lamang ng napapabalitang sikretong kandidato umano ni Pangulong Arroyo na si Senador Manny Villar. Dati nang itinanggi ni Villar ito. Bakit naman boss hindi nyo tinutulig sa administrasyon? Bakit napakalabnaw ho yata ng dating natin, hindi tahas ang sinasabi yung kung nandyan naman ng ebidensya, di dapat ho yan magkaroon ng manghabla. Hindi ho lang sasalita yan. Tulad ng kanyang running mate na si Erap, pirming pangatlo sa mga survey si Binay sa mga vice presidentiables. Kasunod din na Senador Mar Rojas at Loren Legarda. Hindi rin nababahala dito si Binay dahil pwede raw magkamali ang mga survey. Kasabay ng pagtakbo ni Binay bilang vice-presidente ang kanyang anak na si Junjun Binay na tumatakbong mayor ng Makati at anak na si Abigail bilang kongresista ng 2nd District ng Makati. Walang nakikitang masama si Binay sa political dynasty. Gusto kong manilbihan ng isang kamag-anak. May qualification po naman ito. Bakit naman po natin pagbabawalan magkandidato yan? Ang importante po, ito ho nagpipresenta, lumalaban po yan sa isang malinis at marangal na halalan. Kung mahalalang tambalang Erap Binay, ang pagpapalakas sa mga local government at pagsugpo sa kahirapan at gutom daw ang magiging sentro ng kanilang plataforma. Aminado si Binay na sa kalaunan, ang pinakamataas sa pwesto sa bansa, ang kanyang punteriya. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Nakipagpulong ang mga taga-COMELEC sa mga opisyal ng PNP, ng AFP at mga kumpanyang magde-deliver ng PCOS machines na gagamitin sa eleksyon. Pinag-usapan din ang ilalatag na seguridad. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit automated na ang eleksyon sa Mayo, di pa rin mawawala ang mga eksenang ganito, lalo na sa delivery ng mga PCOS machines sa ilang presinto. Sa Tapas Aklan halimbawa, 32 sapa ang tatawirin ng mga taga-Argo International Forwarder. Mag-aarkila ka talaga ng mga lansya. Pag may mga kabayo, we have to rent the kabayo. Kasi may areas talaga na kabayo yung ano. Wala namang problema ang Germaline Enterprises na nakatokang mag-deliver ng mahigit 7,000 PCOS machines sa NCR. Wala namang pong masyadong problema sa NCR kasi accessible po naman lahat. May kanya-kanyang security personnel ang mga forwarder. Dagdag seguridad naman mula sa PNP at AFP. We know for a fact that there will be tremendous security requirement that will be demanded from the PNP and the armed forces just the same. So
Just like the Armed Forces of the Philippines, we are really committed in throwing all the resources of the PNP to make this election. Resistance to the conduct of the local and national election in these areas. Noong 2004 elections, nasabit ang AFP sa Hello Garci controversy. Para hindi na ito maulit, lilimitahan na lang sa pagbibigay seguridad ang papel ng militar pati na ng pulisya sa eleksyon 2010. Ni hindi nila pwedeng hawakan ng mga PCOS machine o anumang election paraphernalia. Ang mga guro naman tinitraining pa rin, maraming pangamba sa eleksyon. Kasama rito ang pagkakaroon ng 1,000 botante sa ilang presinto na malaking bilang para sa mga guro. Ang kawalan ng extrang balota at watch list ng mga double at multiple registrant. These people who are in the watch list might be arguing, legally arguing their point, and they are a little bit apprehensive about this. Nangangamba rin ang mga gurong di sila makakaboto dahil hindi na ipadala ang kanilang voting records sa kanilang mga presinto. Ang ilang guro pa hindi botante sa presintong pagsisilbihan nila. We are working with the DepEd. This is already included in the training, and the other concerns of the DepEd will be definitely taken up next week. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, bumuhos na naman po ang ulan ngayong araw na ito. Hindi man sapat para mapunan ang mga natutuyong dam. Malaking bagay na raw yung pagbagsak na yan ng ulan para sa pangsamantalang pagpapapresko. Panuorin niyo po itong pagtutok na ito na Marisol Abduraman. Dapat 9:30 ng umaga, nag-umbisang umambon sa ilang lugar sa Metro Manila. Unti-unting lumakas. Kanya-kanyang takbo ang mga taong naabutan ng ulan sa daan para maghanap ng masisilungan. Ang mga payong ng pananggasana sa inaasang matinding sikat ng araw, nagamit din. Pero ang iba, tila deadma kahit pa nababasa na. Sinamantala ng mga taga-Pasay ang pagkakataon. Gamit ang kanilang mga timba at langgana, sinahod nila ang tubig ulan para magamit pandagdag sa paglilinis sa mga palikuran. Sa Fort Bonifacio, nabasa ang mga sundalong pumaparara sa turnover ceremony ng bagong commanding general ng Philippine Army. Ang Surigao na nakakaranas na matinding tagtuyot, inulan din. Nagulat din ang mga motorista sa NLEX nang biglang bumagsak ang ulan. Ayon sa Pag-asa, ngayon lang muling umulan sa Metro Manila simula noong Pebrero. Pero hindi naman daw ito nakakapagtaka. Pag sinabi nating El Nino, hindi natin sinasabing talagang totaling walang ulan. Ang lagi nating binabanggit ay mas mababang pag-ulan, mas madalang at mas kakaunti yung ulan. Di man magtatagal ang ganitong kondisyon, malaking ginhawa pa rin daw ang dulot nito lalo na para mabawasan ang init ng temperatura. Yun nga lang, di naramdaman ng mga dam na nangangailangan ng dagdag na tubig ang buhos ng ulan. Maghapong ulan na hindi sapat. Alam mo, ang kinakailangan natin dyan, isang bagyo na magbibigay sa atin ng pag-ulan, hindi lamang sa loob ng isang araw, kung hindi 2 hanggang 3 araw. Sa kabila ng naranasan natin ngayon at nitong mga nakaraang araw, hindi raw nangangahulugan na tuloy-tuloy na ang panglamig ng panahon. Ayon sa Pag-asa, pansamantala lang daw ito. Sa katunayan, asahan na raw ang pag-init pa ng panahon sa mga susunod na araw. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Balikan natin ang mga paghahanda para sa Cloty Pacquiao fight sa Linggo. Sobra pa sa timbang si Joshua Cloty sa ngayon, kaya puspusan ang kanyang pagpipiga para marating ang itinakdang 147-pound weight limit. Mula sa Dallas, sa Texas, Nakatutok si Chino Trinidad. Halos lahat ay nagsasabi na sureball ng panalo ni Manny Pacquiao mula palong piliin niyang kalabanin si Joshua Cloty. Mismatch ang tingin ng marami. Para raw pinagkarera ang kabayo at ang kalabaw. Ngunit ang boxing ay hindi lang pabilisan. Kailangan din ang pinag-iba yung diskarte. Ingat kasi parang nakikita ko sa mata ni Cloty na atake talaga ng first early round. Atake yan, sigurado ko baka ang game plan yan kakatawanin ka. Dito papasok ang kahalagahan ng fight plan. Nakalos 2 buwan na paulit-ulit ng pinapasadahan ni Manny at ni Coach Freddie Roach. Hit and run tayo. Suntok, ikot. Siya yung counter-puncher na nakatayo lang. Kumbaga, akala mo kuha mo na, hindi mo pala alam, masalubong mo. So, mahirap yung ganun. Sa punto ng pambansa kamao ay sobra na halos sa liyamado ay mas pinag-iibayo ni Buboy ang pagpapaalala sa kanyang matalik na kaibigan ukol sa pananatiling may tamang attitude na pinanghahawakan na hindi magiging kumpiyansa sa kanilang kalamangan. Isipin mo na ito pa rin yung unang dating natin dito sa Amerika na nag-challenge tayo.
Para buo pa rin yung loob, hindi overconfidence. Lalo pang tumaas ang kumpiyansa ng 7th Division World Champion nang malaman niyang isang araw bago ang kanilang weigh-in ay pilit pa rin nagtitiga ang kanyang challenger. Nakuna ng GMA News kung paano pilit na nagpapapawis ang WBO #1 contender sa pamamagitan ng pag-skip rope ng halos kalahating oras. Sa mga nanlilisik na mata pa lang ni Toti, nakikita na kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niyang pagpitiga para makuha ang timbang na 147 pounds. Pagginhawang papasok sa timbangan bukas si Pacquiao. Mahirap mag-reduce. Ngayon, mas okay dahil hindi tayo reduce at nakakain tayo kahit paano. Alam din ni Manny na ilang beses nagdusa sa pagpipitiga nung lumalaban pa siya bilang isang super featherweight na makuha man ng timbang ay hindi pa rin sapat ang oras para mabawi nito lahat ang nabigang katas at lakas. Hindi babalik lahat. Babalik, makarecover ka ng konti pero hindi 100%. Mula rito sa Dallas, Texas, Chino Trinidad nakatutok, 24 oras. Sunog na naman mga kapuso. Ito po ang video ng sunog sa lungsod ng Cagayan de Oro pasado alas 4 kaninang madaling araw. Ayon sa nagpadala ng video na yan na si Erickson Almero, isang bahay na yari sa kahoy ang nasusunog. Ayan, no? Naapula rin ang apoy na yan matapos ang halos isang oras. Binigyan pansin naman ni Adelaida Leiran ang sirang poste sa tapat ng isang eskwelahan sa Alfonso, sa Cavite. Nabundol daw yan ng truck nung isang linggo. Sana raw ay ayusin yan kagad dahil baka magdulot pa ang nandisgrasya kapag tuluyang mabuwal. Sa mga gustong magpadala ng mga video o picture ng mahalagang balita, mag-log on sa www.gmanews.tv/uscoop. Kung MMS ang gusto ninyong ipadala, i-text ang balita MMS space, ang inyong mensahe, pangalan at address at i-send sa 4627. At kung impormasyon ang gusto ninyong ipabahagi sa amin, i-text ang balita space, ang inyong mensahe, pangalan at address at ipadala sa 4627. Susunod! Ang bansang Chile muling niyanig ng malalakas na mga aftershock habang nanunumpa ang kanilang bagong presidente. Bigati ng Hollywood si Idol Denzel Washington. Idol rin niya si Manny Pacquiao. Judy Ann Santos buntis na. Alamin natin mamaya ang reaksyon ni Ryan Agoncillo. Mga pinaka-sexy raw ng mga babae sa nakaraang dekada nagpatalbugan sa pagrampa. Mapapanood natin sa pagpapatuloy. 24. Isang lalaking nakamotorsiklo ang patay matapos siyang masalpok at makaladkad ng isang dambuhalang truck sa Quezon Avenue sa lungsod ng Quezon. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Walang kawala sa karinting kamatayan ng rider ng motorsiklong ito matapos siyang sumalpok at makaladkad ng isang 10-wheeler truck. Sa bahagi ito ng Quezon Avenue Tunnel sa Quezon City, pasado alas 4 ng madaling araw. Bagamat naging maagap sa pagresponde ang mga rescuer, hindi na nila ito inabutan ng buhay. Ang truck driver na nakadali sa biktima, di raw agad namalayan ang impact. Pagligo sa mirror, wala po akong nakakitang motor eh. Walang tricyclo. Ano na lang ang napansin mo pagkatapos? Bigla narinig ko lang may lumagapak o kumalabog sa tagiliran ko. Pero ayon sa mga saksi, di raw sa truck unang tumama ang motorsiklo ng biktima. Bago muna nakaladkad ng truck ang biktima, tumama muna daw ang biktima sa sasakyang ito. Patunay ang tsinelas ito ng biktima na naiipit pa sa may bandang gulong. Ayun po yung tsinelas na pagkatama ko sa amin, yung truck, ginulungan ko siya. Tumalsik siya, tapos saka siya nagulungan. Oo, sir. Mabilis ang takbo niya? Mabilis ang takbo niya, sir. Ang masaklap nito, di pa agad nakilala ang pagkatao ng biktima pagkat ang wallet at cellphone nito pinag-interesan pa umano. Naisguban na ng mga unang dumating. Yung wallet. Napagnakawan ba? Opo. Huwag naman nila sanang gawin yan dahil paano pa natin ma-identify yung tao at saka maitawag sa pamilya. Nawala yung cellphone, nawala yung wallet. Kalaunan, kinilala ang biktima sa pangalang Luigi San Juan base sa ATM card na natagpuan sa bulsa nito. Ayon sa mga otoridad, di na mabilang sa dami ang aksidenteng gaya nito na maiiwasan naman umano kung mag-iingat lang ang bawat motorista. Pero sa Jaro yatang marami rin talaga ang mapupusok sa kalsada. Di pa man natatapos imbestigahan ang aksidente, isa pang motorsiklo ang naaksidente sa lugar. Sumalpok ito sa sinusundang taxi.
Okay na. Hindi, sige pa. Kaya uminto siya, mababangga niya yung ano niya. Eh sila, alanganin. Oscar Oida naka-alerto, 24. Pinasinayaan na ang bagong tanggapan ng Movie Television Review and Classification Board o MTRCB sa panulukan ng Timog Avenue, Quezon City. Nagpasalamat si MTRCB Chairperson Consueliza Laguardia sa mga tumulong para magkaroon sila ng sariling gusali. Binasbasan ang gusali matapos idaos ang isang misa. Kabilang sa mga nanguna sa ribbon cutting sina Mother Lily Monteverde at Pangulo ng National Cinema Association of the Philippines na si Rick Camaligan. Dumalo sa inauguration sina GMA Network Vice President for Program Management and Development Jose Maria Abacan at Special Assistant to the President Rod Cornejo. Natapos na ang 4-day TV production workshop ng French Embassy. Lumahok sa workshop ang GMA Network bilang kinatawan ng Pilipinas. May mga kinatawan din doon ng Indonesia, Malaysia at Vietnam. Natutuwa ang French Embassy sa naging palitan ng kagalingan at ideya ng mga lumahok na bansa. May gagawin daw na parehong workshop sa 4 pang bansa sa Southeast Asia. Chika Minute! 2 months pregnant na si Judy Ann Santos at sa Itbulaga kanina, ipinakita pa ng proud dad-to-be na si Ryan Agoncillo ang ultrasound picture ng kanilang baby. Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Go! Yes? Yon! Juday! Commander! Hello! Hi, Juday! Alam mo, mahihimatayin na tong asawa mo. Mabuti pa, ikaw na lang ang magsabi. Yun na nga. Ano nga? Ano nga? Yun na ang bulsa yan Mga kaibigan, na bullseye po! Sa Itbulaga habang naka-phone patch si Judy Ann Santos, sabay nilang inanunsyo ni Ryan Agoncillo ang magandang balita. 2 buwang buntis na si Juday. Ang very proud daddy, ipinakita pa ang daladalang ultrasound picture ng kanilang baby na kaninang umaga lang daw nila kinuha nang magpa-check up si Judy Ann sa kanyang OB. Medyo natagal na lang po ng pag-a-announce dahil hinintay namin yung totoong confirmation. Dahil nung unang mga lumabas yung mga bali-balita, pregnancy test pa lang po. So naghintay kami ng talagang litrato. Diba? Yung naririnig namin yung tibok ng puso ng bata. Yeah. Si Judy Ann, halos hindi raw makapaniwala na nagdadalang tao na siya. Naku, hindi ako makapaniwalang may baby sa sangkot. Tao pala ako. Akala ko robot ako. Sa panayam ng GMA News, sinabi ni Ryan na very excited sila ni Juday. Pag uwi namin sa bahay, the first person we showed the picture to was Johan. You know, we had to show her the picture of her sibling. Diba? Ito yung kapatid mo. Tapos natuwa, nagtatalon. Ang isang good news pa raw ay maayos rin ang pambubuntis ng kanyang misis. Pero bilin daw ng doktor na maghinay-hinay si Juday sa trabaho at umiwas sa maiinit na ilaw sa set. Every pregnancy is unique. No? The good thing is Juday is at the prime of her health. Malakas talaga yung katawan ni Juday ngayon. So, hindi naman din siya maselan na maglihi. Ngayong ibinigay na raw ng Diyos ang kanilang matagal nang ipinagdarasal. Hindi na raw importante kung babae o lalaki ang kanilang baby. Basta raw malusog. May nakahanda na rin silang pangalan ng kanilang munting anghel. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Sexiest Pinays of the Decade, rumampa. Tutuwa ka niyan sa pagbabalik ng Chika Minute. Susunod! Bansang Chile, niyanig na naman ng malalakas na aftershock. Nataong pa naman sa panunumpa ng bago nilang presidente. Mga pagdarausan ng libreng screening ng laban ni Pacquiao, ininspeksyon ng Bureau of Fire Protection. At mga sundalo sa Davao del Sur, nag-ala sex bomb sa pagsayaw ng bilog na hugis itlog. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Nabulabog ng mga aftershock o pagyanig ang inaugurasyon ng bagong presidente ng bansang Chile. Ang mga bigating personalidad agad napalingon sa paligid sa pangambang may bumagsak na mga debris. Nagkagulo naman sa paghahanap ng mas ligtas na pwesto ang mga miyembro ng media.
Natuloy rin naman ang panunumpa ni Sebastian Pinera na nangakong ibabangon ng Chile sa pinsala ng lindol. Sa ibang bahagi ng Chile, nagpanik ang mga tao dahil sa mga pagyanig. 6.9 ang magnitude ng pinakamatinding aftershock na tumama 2 linggo matapos ang malakas na lindol sa Chile. Nag-inspeksyon ng mga taga-Bureau of Fire Protection sa ilang lugar kung saan ipapalabas ang bakbakang Manny Pacquiao at Joshua Clottey. Sa darating na araw na po yan ng linggo, yan ay para matiyak na walang tinatawag na overcrowding o siksikan para iwas disgrasya. Nakatutok si June Veneracion. Manny Pacquiao now. Tuwing may laban si Pacman, halos wala nang ibang pinag-uusapan. Sa muli niyang pagtungtong sa boxing ring sa linggo, buong bayan ang muling tututok. Kaliwat kanan na naman ang nag-aalok ng mga pay-per-view. Inaasang punuan na naman ang mga restaurant, mga gym at coliseum. Pero kapag dagsa ang tao, may nakaambang peligro. Ito ang nais na iwasan ng Bureau of Fire Protection, kaya nag-inspeksyon sila sa ilang lugar kung saan ipapalabas ang tinaguriang event. Ang iniwasan natin na magkameron ng yung mga overcrowding, yung magsiksikan sila rito because syempre pagka ganyan, it poses clear and imminent danger. Sa mga lugar na permanente ang mga silya, dapat ang nakalang pwesto ay 1.4 square meters per person at 0.65 meter naman sa mga lugar na walang permanenteng upuan. First time na ipapalabas ang laban ni Pacquiao sa bagong tayong gym na ito sa Mandaluyong. Kahit sino, anybody, pwede manood rito. Kahit hindi po taga-barangay? Maski hindi taga-barangay. Maski sino po ang iboboto? Maski walang politika rito. Nasa 2,000 ang nanonood sa Tondo Sports Complex tuwing may laban si Pacman. Umupad na rin ng 10 industrial electric fan ang lokal na pamahalaan ng Maynila bilang panlaban sa init. May libreng pa-juice pa. At sakali raw magka-brownout sa linggo, may naka-standby na ng mga generator set. Kahit dikit-dikit na sila, mapanood lang nila si Manny Pacquiao. Masaya na sila riyan. Kay Pacquiao. Bakit kayo kay Pacquiao? Kasi malakas siya. Kanina ka mga... Kay Clottey po. Bakit ka kay Clottey? Wala lang. Ha? Wala lang. Wala. Sino man ang manalo, tiyak na sa linggo, muli na namang hihinto ang pag-ikot ng mundo. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. At mula sa Dallas sa Texas, makakausap natin ngayon ang sports analyst natin na si Chino Trinidad. Magandang madaling araw dyan sa inyo sa Texas, Chino. Malamig na madaling araw. Yan, Mike, dito ang tayo ng temperatura sa Dallas, Texas. Okay lang si Manny sa timbang, di ba, Chino? Oo, wala namang problema tayo nakikita kay Manny Pacquiao. Napakita po ng tindig ng katawan niya. Lumulubog na yung konti yung mukha niya, pero hindi naman namumutla. So, ibig sabihin yan, everything okay. Lalo sa nakikita natin sa isang buwan at kalahati natin tinututukan si Manny Pacquiao. Wala tayong dapat ikabahala sa in terms of yung condition niya dito sa laban na to. Si Clottey? Si Clottey, bihira ako makakita nung dikolor na balat na namumutla. Yun ang masasabi ko sa inyo. Nung nakita kanina ng GMA News, nung silip nung ating pong isang mga veteranong cameraman sa 3 veteranong dala natin dito, nasingitan niya yung pagpapapawis ito pong si Joshua Clottey, nakita natin na talagang wala ng kulay. Yung tuyong-tuyo na yung katawan pero pinipilit pa rin ipiga. Yan, malaking bagay yan. Yung sinasabi natin kanina dun sa pinag-usapan po natin earlier, na yung pagpipiga na yan, napakalaking bagay and will have great bearing hindi lang sa weigh-in tomorrow, pero sa laban nila ni Manny Pacquiao sa darating po na Sabado dito sa amin. Ang sinasabi mo ba, Chino, sa darating na linggo, araw at petsa naman dito sa Pilipinas, pagtungtong ng 2 boksingero na yan sa parisukat na lona, malaking diyado si Clottey dahil kailangan niya magbawas ng timbang sa puntong ito, Gramayon? Oo, alam ng bawat boksingero, Mike, na talaga ang pinaka number 1 na kalaban mo yung timbangan. Pag nalusutan mo yung timbangan, then half ng battle na ipanalo mo na. Pero kung nagpiga ka, ibig sabihin yan, dedrainin mo yung katawan mo. At hindi sapat yung 24 hours para ibalik mo yung katas at ibalik mo yung lakas ng katawan mo. So, ibig sabihin yan, magiging vulnerable ang katawan nito pong si Joshua Clottey, lalo na kung atake sa kanya, hindi mo nakikita kung saan nanggagaling ang mga suntok. At sa puntong ito, Chino, huling tanong ko na, ilang oras na lang bago ang opisyal na tinatawag na weigh-in o pagkuha ng timbang ng parehong boksingero? Mike, sorry, yung last question? Uling tanong na ito para sa gabi ito dito sa Pilipinas. Ilang oras pa bago ang opisyal na weigh-in o pagtimbang ng 2 boksingero? Bali, pag-aalas 6 na dito sa atin, ang timbangan po ni itong si Joshua Clottey at saka ni
ni Manny Pacquiao ay sa ganap ng alas 3 ng hapon dito. So, ang mathematics natin, tama ba yun? 6 plus 3. 8 oras yun, Mike. Pero yung preparations nun, basically 5 hours. So, natutulog pa yung mga yun. Gigising yun ng hopefully wala na silang excess weight. Si Manny, hindi natin kailangang isipin yung kanya excess weight. Underweight ho siya. Tandaan ninyo na si Manny Pacquiao, hindi po concern yung weight para sa kanya sapagkat he is fighting as an undersized and an underweight welterweight. Live mula sa Texas, sa Amerika, maraming salamat, Chino Trinidad. Abangan! Concert ng bandang Metallica sa bansang Colombia na uwi sa riot. Pinoy boxing fans, kanya-kanya ng pusta sa labang Pacquiao-Clottey. At ang pagrampa ng tinaguriang sexiest women of the decade. Walang patida. Barangay New Israel. Posibleng dahil daw sa taginit, kaya nagkubli na sa kalapit na gubat ang mga unggoy. Nagkaroon na raw kasi ng matinding kompetisyon sa pagkain sa komunidad. Na-aksidente po ang TV host at dating actress na si Plinky Recto. Minamaneho niya ang kanyang pick-up sa may UP Diliman bandang alauna kaninang hapon nang mabangga ng isang dump truck. Ayon sa Red Cross volunteer na si Dino Cruz na nataong nasa lugar na yon, nagpaikot-ikot daw po ang sasakyan ni Plinky Recto. Sumakit ang likod ng actress matapos bigyan ng pawon ng lunas, agad siyang isinugod sa ospital. Nakisaya po ang ilang star ng GMA sa Kaamulan Festival sa Malay-Malay, Bukidnon. Sa Kapusuray na idinaos sa Bukidnon State University, pinagkaguluhan ng mga estudyante ang mga bida ng first time. Sina Barbie Cortesa, Joshua Dionisio at Jake Vargas. Lalong lumakas ang hiyawan na mag-perform ang tatlo. Nagandog naman ang awitin ang La Diva. Sa Davao del Sur naman, La Diva po yan. Sa Davao del Sur naman, isang naibang pagtatangal ang andog ng mga sundalo ng 39th Infantry Battalion ng Philippine Army. Primero, ayan, formation muna. Pagpasok ng tugtugan, inta ka na! Sinayaw nila ang bilog na hugis itlog election advocacy jingle ng GMA Network. Bahagi po yan ng proyektong Hope Volunteers 2010 para sa malinis at payapang eleksyon sa Mayo. Susunod! Hollywood actor Denzel Washington. Ano kaya ang pinakahinahangaan kay Manny Pacquiao? At mga tinaguriang sexiest women of the decade nagpatalbugan sa pagrampa. Tutok lang dito sa 24 oras. Chika Minute! Isa sa mga na-excite sa laban ni Manny Pacquiao sa linggo ang Hollywood actor na si Denzel Washington. Sa interview sa kanya ng TV host at columnist na si Ricky Lo, ibinida ni Denzel ang pagkikita nila ni Pacquiao pagkatapos ng knockout victory niya laban kay Ricky Hatton noong May last year. Hangang-hanga si Denzel hindi lang sa galing ng pound-for-pound king, kundi pati sa kanyang pagiging mapagkumbaba. Nakausap ni Ricky Lo si Denzel nang ipromote niya ang bago niyang pelikulang The Book of Eli. Abangan ang full interview kay Denzel sa Star Talk bukas. You know, I had a chance to meet Manny Pacquiao. How did you find him? Very humble man. Very humble man. Nagsama-sama ang tinaguriang sexiest Pinays of the decade ng FHM. Rumampa sila bilang bahagi ng 10th anniversary celebration ng naturang Men's Magazine. Yan ang chika ni Aubrey Carampe. Mas iinit pa sa El Nino. Ito na marahil ang pagsasama-sama ng mga tinaguriang pinaka-sexing babae ng dekada ng FHM. Sa 10th anniversary party kagabi, present ang cover girls kabilang na sina Diana Meneses at Jana Dominguez. Pati na ang mga modelong naging cover na rin ng mag. Binigyang parangal din ng FHM ang 25 sexiest women of the decade. Kasama sa mga pasok sa listahan ng ilan sa ating kapuso stars. Ang two-time sexiest woman na si Katrina Halili, ang hot mamas
na sina Jean Garcia at Yula Valdez, Francine Prieto at Iwamoto na cover ng Special Collector's Edition ng magazine ngayong buwan para nga sa kanilang 10th anniversary. Honored ako na nakuha nila ako, kaya napapayag nila akong bonggang-bongga magpa-sexy ng todo. Sobrang happy nga po ako. Sabi ko nabasa ko yung magazine, nakakatuwa. Diba na parang nakalagay pa doon na ako kayo yung dalawang beses na nag-number 1. Nasa FHM's 25 Sexiest din sina Katya Santos, Aubrey Miles, Banks Garcia, Valerie Concepcion at 2009 Sexiest Woman na si Christine Reyes. Napili sila ng FHM mula raw sa libo-libong babaeng nag-post na sa magazine sa nakalipas na 10 taon. Lahat sila naging cover girls na at halos taon-taon ay kasali sa 100 Sexiest list ng FHM. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Thank you for watching Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Happy weekend, everyone. Pumirma uli na eksklusibong kontrata sa GMA Network ang isa sa mga haligi ng GMA News and Public Affairs at ang Senior Vice President for Radio Operations sa si Mike Enriquez. Sinaksihan ito ni na GMA Network Chairman, President and CEO Attorney Felipe Gozon, Executive Vice President and CEO Gilberto Duavit Jr., Corporate Treasurer Felipe Yalong at Senior Vice President ng GMA News and Public Affairs Marisa Flores. Ayon kay Enriquez, nananatili siya sa GMA dahil magkapareho ang sinusulong nilang advocacy. Habang tayo'y naniniwala sa parehong diwa, sa parehong panata, yung pagbabalita ng katotohanan lang, yung kontrata, ako na lang yan. Seremonya na lang yan. Si Mike, ang embodiment ng ating news and public affairs. Kagaya ng mga ibang pillars, kamukha nila Mel at ano. At hindi ko naiisip yung ating news nang wala si Mike. Isang pagdiin muli ng samahan, ng tiwala ni Mike sa himpilan at gayon din na nagpapakita ng kagandahan at kaisahan ng pagsasama-sama natin dito. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy po kayong tumutok sa 24 oras sa Sabado at Linggo. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang at dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.